Ang PDP Laban is ang natatanging partido sa Pilipinas na nakalagay sa kanyang mission yung drug-free and crime-free Philippines, insurgency-free, corruption-free. Kasi nakalagay yun sa mission ng PDP Laban, no? And related dito sa ng SONA. Kasi natatawa ako na ang dami niyang programa at mga panukala na gustong gawin for the youth, but he never mentioned about the drug issue, which is one of the biggest problems that we have right now. Dahil ang droga ay isa sa mga nagtutulak ng kriminalidad, no? Kasi kaakibat ito peace and order, drug, and nagpapakilala ka lang talaga ng identity mo. Siguro, nagpakatotoo lang naman siguro si Presidente sa sarili niya. Ayaw niya ng drug-free Philippines at ayaw niya ng drug-free youth. Kasi, sabi ng ate niya, siya ay nagdodroga. So ngayon, hindi niya kayang lunukin na sabihin na problema ang droga sa kabataan. So, dito sa PDP Laban, we are encouraging the youth to join us, and we are encouraging the youth to promote a Philippines that is drug-free and crime-free. Ang dami ng krimen ngayon. In fact, no, yung mga naghahakot ng mga snatching and pag nanakaw na nasa mall ka lang, nasa kainan ka lang, kinukuha na yung hindi, tapos ayaw nilang i-report at ayaw nilang aminin na totoo. Pero ang dami po ng problema sa ating bansa, and PDP Laban can help on this because we are the party, the only party that specifically states in its mission a drug-free, a crime-free, an insurgency-free Philippines. So, mga kababayan, be part of change, be part of PDP Laban. Makikita nyo kung ano talaga ang puso, prinsipyo at plataforma di gobyerno ng partidong ito. Kapeni, Okay. I'm sorry kasi medyo malapit talaga to sa puso ko, Kapeni. I'm sorry, susugan ko lang yung sinabi ni Ka Astra. Also, to the youth, please join PDP Laban para po hindi na kayo mahatak dyan sa mga organisasyon na pinapaakyat kayo sa bundok. Please do not be part of these insurgents, no? Pinalaki kayo ng inyong mga magulang, hindi dahil gusto nila kayong magtrabaho sa kanila, kung hindi, binigay kayo bilang regalo sa inyong mga magulang, ikinatiwala kayo ng Diyos sa inyong mga magulang, palalakihin kayo ng maayos, no? In the hope that you will become better citizens of the country, because eventually you become better citizens of our Lord Jesus Christ, no? So, please, sa aming mga kabataan, dito na po kayo lumipat sa PDP Laban Youth, no? 15 years old. 15 years old, no? Wag na ho dyan sa mga, sa mga insurgents po, or yung mga, how would you call that, Ka Astra? What would be a political, Corn beef. mga corn beef daw, no? Mga anak, open your eyes po, and we hope that hindi naman you, but the chairperson of the youth committee will invigorate itong youth committee natin to entice more youth members of our society to join PDP Laban. Kapeni, pasensya na lang po, short ka on time ha. Pero I forgot to mention the most important thing. Ang role po ng PDP, para po masolusyon ng lahat to, ay kailangan po maging presidente si Inday Sara sa 2020. I did not feel I had to mention it, pero parang kailangan idiin. Kasi yun ang nag-iisang solusyon, no? Ang sarap nga ng ganyan, no? Yung may sakit ka, tapos may isang gamot na talagang susolusyonan ng lahat. Medyo ganon yung pagkapanalo ni Sara. Pangalawa, sana rin po, lahat ng endorsohin ng PDP, papanalunin natin. Dahil po ang role ng PDP ay talagang we vet and we make sure that our candidates are befitting.
No? So yun na po, ayoko pahabain. Kailangan maging May- presidente ni Sara Duterte. Salamat. May salamat. isa akong isusog dyan para sa ate, susog ng susog eh. Kasi, mga kababayan, tandaan nyo, maging alerto tayo. At huwag nating papayagan yung gusto nilang magkaroon na naman ng Constituent Assembly at hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Kasi kasama ito sa kanilang plan A to Z dahil nakikita nila na hindi nila talaga mapigilan ang pagbulusok ng rating ni Inday Sara at ang impeachment ay sobrang malabo na para sa conviction unless na lang maleta ang kumilos dahil kitang-kita naman na wala talaga silang ebidensya laban sa kanya para ma-impeach. So ito yung nais naman nilang pinaplano nila. Let us be aware kasi masyadong evil ang utak ng mga ito na hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. So let us be vigilant as a people and let us be vigilant as a party na kailangan talaga. We are going to ensure that there will be an election in 2028. Thank you very much, Ka-Astra. At sa ganang akin naman, kung ang katanungan ay paano natin gagawing relevant ang PDP sa trabaho, sa presyo, at sa serbisyo, sa tingin ko po, usaping relevant, hindi po relevant ang PDP sa pangalan. Ngunit sa gawa at aksyon, talagang nangunguna po ang PDP at ito po ay amin pong gagawin at hindi lamang sasabihin. So ngayon naman po, dito na po tayo sa Rapid Fast Talk, Rapid Talk Copy.